circumstances, alam nyo, mapuman o hindi, basta gawin natin yung tama. Ano yung tama? So, tama ko ba na magkaroon tayo ng gawain? Amen! Kaya manalangin mo muna tayo mga kapatid. Kami naming Diyos, salamat po sa hapon na binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita. At maraming salamat po sa iyong pagpalang kamay. Kaya inabot mo po, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, na hindi po aksidente sa mga nagpunta dito, Panginoon. Lord, yung mga umatin ngayon, Lord God, I declare na triple blessing ang ipanin mo sa kanila, Panginoon. Alam ko, Lord, na may ganyan pala ko sa eternity, but this day, Lord, this is my prayer, Lord. Ibalik mo sa kanila ito ng 3 beses, Lord, financially, physically, good health, and even provisions, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. At hayaan mo ngayong salita, Panginoon, na mangusap sa akong ito, Panginoon. Ay pinupuli ka ng pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya kapag tayo sa worship, mag-aaral lang po tayo ng salita. So, pwede naman tayo Okay, so sa magandang hapon po sa ating lahat, sabihin natin sa katabi natin, I am Charito. I am Charito. You are Charito. Charito. Mahalaga po yung sinasabi mo natin kung napatayan na natin kasi kung ano yung sinasabi natin, yun ang mangyayari sa atin. Yes. Okay. Hindi naman ito pauso, ito po ay pananampalataya po natin. Sige, sabihin po natin, ako'y pinagpala ng Diyos. Binaburan ng Diyos. Wala akong sakit. Wala akong karamdaman. Ang pera ko'y mananagana. Mahalan ni Jesus. Amen. Palakpalan ko si Lord. Okay, so topic po natin ngayong hapon ay mga bagay na dapat natin maintindihan sa ating pananampalataya regarding po sa marami ako kasi nagsasabi na regarding po sa pagmamahal po natin sa Diyos. Tayo ba may relasyon po tayo sa Diyos? Di ba? Tama ko ba? Meron. Buti naman. Meron. Okay, so pag-usapan po natin ay yung anong klaseng pag-ibig ba meron tayo. No? Kasi ang sabi rito sa ating pamagat, ang pag-ibig ni Pedro versus pag-ibig ni Juan. So ano to? Anong topic na naman ito na naman magtuturo ko, Pastor Edwin? So ito po ay hiningi ko na tapusin po ito. Mabuti, pag-aralan ko mabuti, mahalaga po ito na regarding po ito. Kasi hindi mo lang sa tanong na ito, no? Kasi may twist tong topic natin eh. Kaya tatanong ko ako sa inyo, no, mga kapatid. Ito Ayan, mahal po ba natin si Jesus? Amen. Amen. Tatlo lang nagmamahal ni Jesus. Tayo ba mahal natin si Jesus? Amen. Okay. So that is yung common na sagot natin. Okay, mahal natin si Jesus, Okay, ito ang tanong. Ang tanong, tanggap kayo ni Jesus yung pag-ibig natin? Tanggap ba? Sabi natin, di ba, mahal natin si Jesus. Ang tanong, tanggap ba ni Jesus yung pag-ibig natin? Amen. Amen. Pwede. Pero, syempre, alam niyo naman, dito sa Bride of Christ, we always ask kung ano yung sinasabi mismo ng Bible by rightly dividing the word of truth. Alin dito yung sinabi sa mga Hudyo, sinabi sa mga Hentil, sa mga Kristiyano. So, syempre, tayo yung mga Hentil, yun ang ating babasihan, okay? Hindi yung kumuha tayo sa Old Testament, sa mga Hudyo. Titingnan natin dito, ano ba yung regarding po dyan? Ang tanong ba dyan tanggap kaya ni Jesus ang pag-ibig natin? Yung tanong ko dyan So, sige, forward tayo sa isang slide. Kasi sabi ni Jesus, no? John chapter 14 verse 15, if you love me, ano daw? Keep my commandments. Ang tanong, kaya niyo bang sumunod? Kung mahal niyo si Jesus, kaya niyo bang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos? Hindi po. Hindi. Sino ba ba? Sa Claudia tayo.
Kaya ba natin? Oo. Kaya ba? Pwede ba? Dalawa lang yan. Pwede, kaya, o kaya pa talaga. Hindi naman ako may sabi si Jesus eh. If you love me, keep my commandments. That is love. Tsaka yung love po dyan, mamaya malalaman nyo. Dito muna tayo sa idea. Ang sabi dyan, mahal natin si Jesus, pero ang tanong, tanggap kaya ni Jesus? Kasi ito yung sinabi niya eh. If you love me, you keep my commandments. Ang tanong, kaya ba natin i-keep ang mga commandments? Okay? Okay, yan ang tanong dyan, ha? O, ano, mahal pa ba natin si Jesus? Okay. Tingnan natin kung kaya pa natin mahal si Jesus, ha? Okay. So, meron dalawang qualification yung verse na yun, ano? Alin yung verse na yun? Yung if you love me, keep my commandments. May dalawang elemento po dyan. Una, kaya mo bang sundin ang kanyang utos? Alam nyo, search natin sa Bible. Saan sa Bible na inuutusan tayo ng Diyos na mahalin siya? Pero man doon sa Bible. Saan sa Bible doon na mahalin natin ng Diyos? Kasi marami nagtuturo na para maligtas ka raw o mapalapit ka sa Diyos, relasyon sa Diyos, tapos kailangan mahalin mo daw siya. Ang tanong, saan sa Bible na mahalin natin ng Diyos? Saan kaya sa Bible? Okay. So, I will answer it. Nasa ano po yan? Ito po yan. Original verse. Original by its context. Ito sinasabi, no? Ibigin mo si Yahweh, ano daw? Na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Yan daw yung pag-ibig niyo. Pero ang tanong, kanino to? Kanino pa to sinabi? Ang sa atin, rightly dividing. Sinong kausap? Ang kausap po dyan, sabi sa verse 4, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, na tanging si Yahweh. Ang ating Diyos ang tanging si Yahweh. Ang tanong, Israel. Ang tanong, Israel ba tayo? Hindi po. Tapos sinabi sa kanila, kung hindi tayo Israel, ang subject dito, sino kausap? Israel. So ano sabi dyan? Sabi sa Israel, pakinggan mo, O Israel, ibigin mo si Yahweh ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Diyan pala kinuha ni Christ yun. Yan yung Old Testament na. Tapos ano yung requirements? Ang mga utos niya itanim nyo sa inyong puso. Utos. So, ibig sabihin pala, ang pagmamahal pala sa Diyos, may kaakibat talaga na meron kang dapat gawin. That is love. Ang pagmamahal po ay hindi po yan na emosyon lamang, hindi po yan na nararamdaman ko lamang, kundi maliwanag dito talaga na meron kang dapat gawin. Ano daw? Ang mga utos niya ay inyong sa inyong puso. Diba? Mga tanong. Kaya ba natin? Tsaka ito paano, bukod sa definition, bukod sa meron kang dapat gawin, alamin natin ano ba yung love na sinasabi ni Kristo. Kasi ang problema kasi sa atin, sa translation kasi natin sa Bible, ang tinitingnan lang kasi natin, yung salitang love lang, pero ang tanong doon, ano ba yung totoong sinabi ni Christ? At malalaman nyo lamang yan, para malaman yung totoong sinabi ni Christ, yung word na love, ano ba yung love dyan? Ayon sa Greek, ang love dito ay agape. Ayon sa Greek. So yung love dyan, ano ba yung agape? Kasi tingnan nyo, ano? I-educate ko muna kayo, ha? Sino naniniwala dito na ang Tagalog ay hindi totoong Bible? Ang Bible, ang Tagalog ba Bible? Hindi. Hindi po. Hindi. Ano ang totoong Bible? Ano totoong translation? Greek. Greek. So, ibig sabihin, ang totoong kinasihan ng Diyos ay Greek. Hindi yung Tagalog translation. Kasi ang problema kasi sa ating mga Kristiyano, mga ibang mga simbahan, dumedepende sila dun sa translation. Dapat, tumingin tayo dun sa totoong sinabi.
the way we interpret the Bible, kailangan kinukuha mo yung meaning, hindi yung ikaw yung nagbibigay ng meaning. Ang problema sa simbahan ngayon, sila yung nagbibigay ng meaning sa kanilang opinion. Pero tayo, iba, ang ginagawa natin, kunin natin yung totoong sinabi. Okay? Okay. Okay, yun. So sa, educate ko muna kayo, no? Sa New Testament, yan ay Greek. Sa Old Testament, Hebrew. Sa New Testament, pag sinabing love, 4 po yun. Pero sa atin, iisa lang, love. Pag mahal mo yung pinsan, love. Mahal ko siya. Kaya pag mahal mo ang iyong kaibigan, pagmamahal. Pag mahal mo ang iyong asawa, love lang. Pero sa Griego, 4 po yun. Ito po yun. Una, yung phileo. Ang phileo, mahal mo siya, o mahal mo ang iyong kaibigan dahil kasi makasama siya. Alam niyo ba, ang phileo, yan po yan, pag sinasabi ng Bible, ito po yung pagmamahal sa kaibigan. Tapos, ang pagmamahal sa kaibigan, aminin na natin ang totoo, mga kapatid. Sabihin na natin totoo, walang totoong pag-ibig sa kaibigan. Mahal natin ang ating kaibigan kasi sabi rito, no, mahal mo ang iyong kaibigan dahil may maaasahan siya. That is friend, mga barkada natin, mga tropa natin. Diba? Sa mga tropa-tropa, mga kaibigan natin. Kaya lang naman natin sila mahal kasi, ang totoo niyan, mayroon tayong benefit sa kanila. Nabigyan na natin. Hindi totoo yung ano, mahal kita kaibigan, sa hirap at ginawa. Oo, hirap at ginawa pa yan. Nasubukan na natin yung hirap at ginawa, nag-iiwanan tayo magkakaibigan, di ba? Aminin natin. Ang gusto ko kasi ipamulat sa inyo, yung real talk, sa kaibigan talaga, may nag-iiwanan. Sino rito mayroong mga kaibigan na perfecto, hindi ka iniwan? Lahat tayo, di ba, nakaranas ng kaibigan na gano'n? So yun po ang tinatawag na pagmamahal na phileo siya, pero may kondisyon. Kung may pakinabang. Ganun po sa kaibigan. Pangalawa, yung storge. Yung storge naman, ito po yung pagmamahal mo sa iyong nanay, tatay, kapatid, kamag-anak, pinsan, kadugo, in the real sense. So, ibig sabihin, pag kadugo mo, pag sinabi mo pala ng I love you yun, dapat pala, storge. Storge, yung parang ganun eh. Storge ang ano doon, ang sinasabi ng Bible. Ang problema, mahal mo lang ang isang tao kasi dahil kadugo mo. Totoo yun, di ba? Kung di ko lang kadugo yun, sinapa ko na yun. Di ba yung mga ganito yung mga salita? Di ba? Kung di ko lang kadugo yun, pinalayas ko na yun eh. Ano ang nagpipigil sa'yo? Kasi kadugo mo. Yes. Tama ba ako? Oo. Pag sinabi kadugo mo, mahal mo siya kasi kadugo mo eh. Relatives mo, anak mo eh. Kahit walang niya yan eh, anak mo eh, kadugo. That is love. Ngayon, ang tanong, may condition ba yun o wala? May condition kung kadugo mo. Eh paano kung di mo kadugo? Diba? Sa politika nangyayari, di ba? Wala ka mga kamag-anak, wala ka ano. Di ba nangyayari yan? Buti ka mag-anak, ganito. Pag hindi ka mag-anak, hindi pinipili. Kasi bakit? Pag-ibig yun ng relatives. May condition. So, yung dalawa na yan, phileo storge, may condition. Meron pang pangatlo, pag-ibig na may condition ulit. Ito yung pagmamahal sa asawa. Pagmamahal sa ibig na babae o ka-opposite sex or physical attraction. Ibig sabihin, mahal mo ang taong ito dahil may pagnanasa kang physical. Guys, aminin na natin, nagmamahal tayo, wala naman tayo lalaki, di ba? Di babae. Tayo mga lalaki, kaya tayo nagmamahal sa babae, sabihin na natin, hindi totoong pagmamahal talaga. Mahalang natin ng babae kasi totoo lang kasi dahil sa physical attraction. Tama mo ba ako? Yes. Nagkagandahan si sexy ang kanang. Pero yun, no, sakit ng mga lalaki, tayo mga lalaki, pero hindi naman lahat. Pag ang babae ay losyang na, pag ang babae matanda na, di ba nawawala na yung pagmamahal? Parang companionship na lang, wala na yung kilig. Tama ba ako? Tama. Yes. Yes. Bakit? Kasi may kondisyon. Ang pagmamahal sa asawa may kondisyon. Kung maganda ka lang, kung bata ka lang, kung mabango ka lang, mahal kita. Tapos, guys, totoo lang. Promise. Real talk to, real talk. Mahal natin. Kung nawawala ang pagmamahal mo, anong nangyayari? Minsan awa na lang o minsan companionship na lang. Pero karamihan talaga companionship na lang talaga.
Kaya kayo nagsasama. Pero yung sasabihin mong pagmamahal ng kilig yung dati, nung una kayo nagkita, nawawala talaga yun. Bakit? Kasi eros nga eh. Eros may kondisyon. Mahal kita, hanggat bata ka pa, hanggat may... Lalo na, alam niyo na yun. May pakinabang kang sexual. Di ba? Yun ang pinakatumbok mo. So, tinan nyo, no? Yung pag-ibig na to, pagmamahal sa asawa, pagmamahal sa katugo, sa pileo, kaibigan, lagi may kondisyon. Pero yung pang-apat, ito yung walang kondisyon. Yung tinatawag na agape, mahal mo siya nang walang kapalit. Mahirap ito. Ngayon, ang tanong, kung walang kondisyon, yan pala yung sinasabi ni Cristo. Ngayon, balik tayo dito sinasabi ni Cristo. Sabi dito, no, if you love me, if you love me without any kapalit or in return, you will keep my commandments. Dalawa ang requirements para mahalin mo si Cristo. Yung totoo talaga pagmamahal. Ang totoo pagmamahal kay Cristo, kailangan sumunod sa kanyang utos. At pangalawa, kailangan walang kondisyon. Ang tanong, kaya ba nating mahalin ang Diyos na walang kondisyon? Di ba sabi niyo, mahal niyo si Jesus? O ngayon sabihin niyo sa akin, kaya ba nating mahalin ang Diyos na walang kondisyon? Hindi po. Makikita niyo rin kung bakit po kayo parang ginagawang hopeless sa love sa Panginoon. Meron akong papakita sa inyo mamaya. Tapusin niyo to, we are still in learning. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin kaya talagang mahalin ang Diyos. Madaling mahalin ang Diyos, emotion, pero kung tatanungin mo ang Diyos, ang pagmamahal sa Kanya, merong ang dapat gawin. At yung pag-ibig na yun, dapat hindi yung pag-ibig bilang kaibigan lang, bilang tatay lang, bilang ano. Ang gusto ng Diyos, walang kondisyon. Kasi ang binanggit niya doon love is agape eh. If you agape me, keep my commandments. Ang tanong, kaya ba natin yung hinihingi ni Kristo? Okay ng tanong, kaya ba natin mahalin si Kristo? Bakit? Mamaya, nalaman yung bakit. Yan, ang agape love is a selfless, unconditional. Ayon sa Google, no? Agape is a selfless, walang kapalit. Unconditional. Okay? Agape. So, ang tanong, sino sa sansinumpog dito ang may kakayanan lang magmahal ng agape? Sino lang? Hindi mababanggit yan kung wala man nakakagawa. Ngayon, kung hindi natin kaya ang agape na pagmamahal natin sa Diyos na walang kondisyon, sino naman ang may kakayanan yan? So, alam mo naman, sabi sa John 3:16, for God so love. Pag tayo ito. So, may Bible. Kaya yun, dapat kasi titingin tayo sa Greek. Napakahalaga talaga ng Greek, mga kapatid, totoo lang. Kasi hindi kompleto yung pag-aaral natin ng Biblia, kundi tayo titingin sa totoong sinabi. Okay? So ngayon, na-define na natin na ang hinihingi pala ni Kristo, para masabi mo totoong nagmamahal sa Kanya, kailangan walang kondisyon, walang kapalit, at kailangan sumunod ka sa utos. Tignan nyo, no? Aminin nyo nga sa akin, dumarating ba yung time na hindi ka naniniwala sa Kanya, lalo sa panahon ng problema at pagsubok? Sabi ng Amen. Amen. Minsan ba natapakwil natin siya? Minsan ba nagdududa tayo sa Kanya? Okay. Ang tanong, pagmamahal ba yun? Hindi po. O ano? Kaya mga nasa YouTube, ngayon yung sabihin sa akin, gano'n nyo kayo nasisigurado na mahal nyo si Kristo, pero ang hinihingi ni Kristo pala, ang pagmamahal pala sa Kanya, ay walang kondisyon. Sige nga, ang tanong dito, ang tao ba talaga, tayo ba talaga mga tao, may kakayanan ba talaga tayong ibigin ng Diyos? Wala po. Dahil po tayo makilala. Amen. Okay, sabi rito, no? Kung meron mang nakagawa ng agapeo, o yung love na agape, walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang sabi sa John chapter 3, verse 16. Ayan.
Sapagkat di na lamang ang pag-ibig. Ito pag-ibig. Ano mo ito? Magulo ko si Monica kung ako. Ito pag-ibig. Ngayon ang tanong, ano pag-ibig to? Kaibigan ba to? Eros ba to? Agapeo ba to? Ano? Tingnan natin. Ito maganda, may tip tayo. Tingin tayo sa tip. Sabi sa Greek, for God so loved. Ano nakalagay? Ang Diyos pala may kakayanan lang magmahal ng ganito. Amen. Hindi tayo. Kaya yung kakaila-ilabi natin kay Jesus, pag-isip-isipan natin kung talaga ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lang may kakayanan na mahalin tayo ng walang kondisyon. Ito ang goal ng teaching ko ngayon. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos. Wala tayong kakayanan mahalin ng Diyos. Pero ang good news, mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa kabila ng hindi natin kayang mahalin ng Diyos sa kanyang pamantayan, ang maganda dito, mahal tayo ng Diyos. Agape. Ano yung agape na yun? When He gave His only begotten Son, nung namatay sa krus yung Diyos na to, para tayo bayaran ng ating mga kasalanan. Amen. Yan po ang pag-ibig na walang kondisyon. Kung tutusin mga kapatid, sino ba tayong tao? Kaya nga, sabi di ba niya Haring David, sino ba ako? Sino ba kaming tao para pagkaabalahan mo? Gumawa ka ng universe, gumawa ka ng iba't ibang planeta, gumawa ka ng ibang multiverse para lang alagaan ng planet Earth na tirahan ng tao? Sino ba tayo mga tao? Pero wala tayong magagawa, ganun siya. Ngayon, kung sasabihin mo ang Diyos, mahal mo, tanungin mo sarili mo. Ayon mo sa paano pinag-aaralan natin, totoo ba talaga mahal mo ang Diyos? Kaya ba natin? Kasi kung totoong mahal natin ng Diyos, hindi dapat magpapako tayo sa krus. O, kaya ba natin yun? Kasi dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ni Cristo, dapat seryosohin natin. Ngayon, balik tayo dito. If you love me, keep my commandments. So, dito yung eros, dito na tayo. Ang ibig sabihin ng agape love or pag-ibig ay walang kondisyon. Means, ang agape love requires works. Kung sasabihin mo mahal mo ang Diyos, sorry, ang hinahanap ng Diyos sa'yo, works. Kasi ang sabi ni Christ, if you love me, keep my commandments. Ang sabi naman ng Diyos sa mga Israel, Hear, O Israel, love your God with all your hearts, etc. etc. Pagdating ng sunod na verse, keep the commandments, keep the law. So, ibig sabihin, ang pag-ibig talaga sa Panginoon, it requires action, works. Ang tanong, papasa ba tayo? Okay. Nakakata pa ba kayo ng I love you, Lord? Na? Agape love is not looking for anything in return. Ang agape love ay hindi po siya naghahanap ng kapalit. Pero tayo minsan naghahanap tayo ng kapalit sa Diyos. Kailan I love you, Lord, pero maglilingkod ako sa iyo kapag okay na kami ng asawa ko. Maglilingkod ako sa iyo, Lord, kapag pinagpalam na ako. At ano, pagmamahal ba sa Diyos yun? Kung may nagsabi man na mahal kita, Panginoon, gagawin ko lahat ng totoo. Totoo ba? Papasa ba sa Diyos yung gawa natin? Hindi po. Okay. Kaya tanong, may kakayanan ka bang mahalin ng Diyos nang walang kondisyon na yung tanong? May kakayanan ka ba? Alam niyo kung bakit? Ito yung sikreto. Alam niyo kung bakit sinasabi sa inyo hindi tayo papasa? Kasi sinabi mo ng Biblia mo yun. Sabi rito mo. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruming basahan ng katulad. Yung pagmamahal sa Diyos na sinasabi rin pagmamahal sa Diyos, good works ba yun? O ano yun? Ano ba yung good works ba yun o hindi? Sinasabi mo mahal mo ang Diyos. Diba good works yun? Lord, mahal kita, pupunta ako sa church para sa iyo. Ano yung good works ba yun o hindi? Good works. Pero ang sabi rito, no, ang mabubuting gawa natin, including yung sinasabi mong pinagmamalaki mo mahal mo ang Diyos, ano daw? Ay maruming basahan ng katulad. Yung variable kasi dyan, yung mabubuting gawa, yung good works.
yung sinasabi mo pagmamahal mo sa Diyos, yung paglilingkod mo sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos, that is good works. Lalo yung kasabi. Ang pamantayan ng simbahan ngayon lagi sa mga Pentecostal born again, laging ako nag-worship ako sa Panginoon, dapat mag-worship ka. Patunayan mo mahal mo ang Diyos. That is false gospel. Kasi una, wala kang kaya. Alam niyo kung ano nagiging resulta, nagiging mayabang, di ba? Pero kung ikaw, naiintindihan mo na wala kang kakayanang mahalin ng Diyos, pero mahal ako ng Diyos, ang mangyayari sa iyo, humble mo ikaw pati ang mga kasama mo sa simbahan. Pag naintindihan mo ng simbahan. Bakit? Kasi wala mo tayong contribution para tayo mapabuti sa Diyos. Si Kristo lamang. Ang maganda kasi, ang good news, itong Diyos na to namatay nang walang kondisyon para sa atin. At kaya ang mensahe talaga ng bagong tipan ay hindi yung pagmamahal sa Diyos, kundi ang mensahe ng bagong tipan, mahal tayo ng Diyos. Sapat na yun. Okay? Ngayon, kailan natin matututunan mahalin ng Diyos? Ang katotohanan niya sa eternity pa talaga. Una, hindi man natin siya nakikita eh. Paano mo mamahalin yung hindi mo nakikita? Kung sasabihin mo mahal mo ang Diyos, that is hypocrisy. Kasi una, hindi papasa sa Diyos yung pagmamahal mo. Okay? Pangalawa, emotion. Karamihan sa simbahan yun, emotion lang. That is so, mayakin ang kakanta. I don't think so that is true. I don't think so mga kapatid ha. Dati rin akong ganyan pero naiintindihan ko, hindi eh. So ayun yun. Pangalawa, yung tumanggap ng pagmamahal sa Diyos. Tinina, dalawang Kristyano ko. Kakanta ako. Yung mga nag-i-effort na pagmamahal sa Diyos, ito yung kumakanta ng mga kantang mahal kita, o aking Panginoon. Di ba kinakanta sa simbahan? Ikaw lang, higit na kailangan ko. So, ibig sabihin, kinakanta mo sa Panginoon, parang pinagmapalaki mo sa Diyos sa Panginoon, mahal kita, kaya pagpalayo mo ko, iligtas mo. Kung yan ang dahilan natin, hindi gawa kapatid, kasi hindi po doon nakukuha ang kaligtasan ng Panginoon ng Diyos. Ang Panginoon ng Diyos, ay nasa gawa pa rin ni Kristo, hindi sa pagmamahal mo. Okay, amen po ba ron? Yung pangalawa, yung tumatanggap ng pagmamahal sa Diyos. Sa mga kinakanta nito, yung mga habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng ba. Tapos, diba? Iyakap mo, ako. Sila yung mga nasa pilgrims. Sa madaling salita mga kapatid, yung mga nagmamahal sa Diyos na akala nila ay nakakalugod sa Diyos, that is perverted gospel. At ang totoong gospel talaga yung mga taong recipient ka lang ng biyaya ng Diyos sa iyo. Kinahabagan ka lang. Yan ang mentality ng mga totoong nasa gospel. Pero kung sasabihin mo, nagmamahal ka sa Diyos, kaya ka naglilingkod, kaya ako nagpapakahirap, ano yung parang dumating ang oras, isumbat mo sa Diyos? Panginoon, naglingkod ako sa iyo, bakit hindi ako ligtas? Panginoon, mahal kita, ba't di ako ligtas? Nag-worship ako sa iyo, ba't di ako ligtas? Yun yung mangyayari sa Mateo 7:21, di ba? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ako sa karenday. Kung hindi lang ako sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ang kalooban ng Ama ay yung pananampalataya sa kanyang anak. John 6:40. Kaya yung mga tao, no? Panginoon, nagpalayas kami ng demonya. Panginoon, minahal ka namin, gano'n. Sabi ng Panginoon, hindi ko kaya kilala. Bakit? Kasi, hindi doon ang basihan ng iyong kaligtasan pagpapala ng Diyos. So, magitan ng mga galing na gawa mula sa iyo. Lahat po ng galing na gawa mula sa atin po ay basura sa mata ng Diyos. Isaiah 64. Makasalanan tayo mga kapatid. Naging banal lang tayo, naging karapat-dapat lang tayo, simula nung nanampalataya tayo kay Kristo. Ibig sabihin, ikaw kaya ka pinagpapala, kaya ikaw ay banal sa mata ng Diyos, at mahal na mahal ka ng Diyos, dahil lang kay Jesus for sins, hindi dahil sa iyo. Kasi kung ikaw rin lang, kakadiri ka, basahan ka, makasalanan ka sa mata ng Diyos. Amen po ba? Amen! Palakpan natin sa Lord. Lord, ang may taas, hindi tayo. Amen! Amen. Okay. Ito pa, meron akong dalawang Kristyano rito, pagmamahal ni Pedro, ating pagmamahal ni Juan. Ito tayo pinakatapin. Ngayon, meron dalawang apostol, pareho sila nagmamalaki ng pagmamahal sa Diyos. Pareho sila. Biblically, nasa Bible. Pero meron silang pagkakaiba. Si Pedro at si Juan. Ngayon, tingnan natin si Pedro muna.
Ito yung pagmamahal ni Pedro. Ito yung naka-record sa Bible, sabi ni Pedro na mahal daw niya ang Panginoon. Ito. Sabi ni Pedro, saan mo kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko hindi ka makakasunod, ngayon ngunit susunod ka pagkatapos. Sabi ni Pedro, no, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaali ko para sa inyo. Yabang ni Pedro, di ba? Buhay ko may iaali ko sa inyo. Sumagot si Jesus, iali mo yung buhay dahil sa akin. Tinanong si Christ, iali mo ang buhay mo para sa akin. Ganyan din yung mga, parang gagawin ng Kristo sa atin. Mahal mo ako talaga, iali mo ang buhay mo sa akin. Marami mga Kristyano ganyan, kumakanta-kanta pa ng Lord, I offer my life. Ito yung mga makakarinig ng natutulog. Basta marami magagalit sa akin sa YouTube, alam ko meron. Pero ito yung katotohanan. Malapit na mag-rapture, gusto ko kayong gisingin. Kakata-kataya tayo ng Lord, I offer my life. Ito yung ano sagot ni Papa Jesus kay Pedro. Ialay mo ba ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatanda mo to, bago ito nilawang ang manok, 3 beses mo ang ikakaila. At alam naman natin ang totoong story, di ba? 3 beses na dinenay si Christ. Why? Lumalabas no na naging boastful si Pedro. Na ibibigay ko sa iyo, Panginoon, ang aking buhay. Pero totoo niyan, 3 beses na itinagawa si Kristo. Tandaan po natin, sa tuwing tayo nagmamalaki ng mahal natin ng Diyos, ibabagsak talaga tayo ng Panginoon. Ipapahiya tayo. Kasi gusto iparating sa atin ng Diyos, hindi natin kaya eh. Nasabi natin na mahal natin siya, hindi ko totoo yun eh. Pauwi sa hypocrisy talaga. Totoo lang. Obserbahan niyo sa sinasabi ko at tanongin niyo sa sarili ko, talaga ako nagmamahal sa Diyos? O kaya ako lang mamahal ng Diyos kasi gusto ko lang maligtas? Aminin natin mga kapatid, kaya lang natin mahal ang Diyos, sasabi mo mahal ng Diyos kasi gusto mo lang maligtas. Pero yung totoo pagmamahal, yung magsasakripisyo ka sa Kanya, ipako mo sa sarili mo sa krus, wala po mangyaring gawin natin yun. Una, hindi naman natin siya nakikita. Pangalawa, anong benefit? Kasi ano ba ang problema? Kasi nga, tunay nga, talagang hindi ko rin talaga kaya. Naiintindihan ng Diyos. Ang maganda doon sa Diyos natin, alam ng Diyos, naiintindihan ng Diyos, na hindi natin kaya siyang mahalin. Kaya nga siya namatay sa krus eh, dahil hindi nga natin kaya. Siya na lang ang magmamahal sa atin. At least, ang relasyon natin sa Diyos, kahit isa man lang may nagmamahal. Ang mahirap, ang Diyos at tao hindi nagmamahalan. Pero ang maganda sa atin, kahit wala tayong kakain ng mahalin ng Diyos, ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos, hinahawakan tayo ng Diyos. Yun ang mahalaga. At yun ang mabuting balita. Yun ang tinuturo ng totoong gospel. Hindi yung sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. That is not a true gospel. Okay? O ito, pagmamahal ni Juan. Ngayon, ito yung pagmamahal ni Juan. Si Juan naman nagmamahal din. Pero hindi sinabi niya, no? John chapter 4 verse 9, inihag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sabi ni Juan, ano? Inihag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mundo nang isugo niya sa mundo ang kanyang tayo sa isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa makita niya. Sinasabi ni Juan na ang pagmamahal daw ay makikita natin nung binigay niyang Diyos Ama sa Kristo. Totoo naman yun, mahirap sa Diyos Ama yun. Pero mo yung Diyos na kasama mo, from eternity past hanggang sa from everlasting to everlasting, nagkaroon tuloy ng kamatayan dahil lamang sa tao. Nagsakatawang tao itong Kristo na to, itong Jesus na to, para lamang mabayaran yung kasalanan natin na atraso natin sa Diyos. Para sa kamatayan niya, ang sino mong sumampalataya sa Kanya ay magiging karapat-dapat sa Diyos. Yun ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na yun ay walang kondisyon. Tutusin sino ba tayo? Pero yung totoong pag-ibig, kaya agape yung ginamit ko dyan. Ang mensahe ng bagong tipan, ng bagong gospel, ay yung mahal mo tayo ng Diyos. Okay ha? So ito yung mga key points, no? Tandaan kapag ang tono ng iyong pagmamagaling ay kung gaano mo inibig si Jesus, tiyak na babagsak ka. Dahil ang inyong pag-ibig sa Kanya ay hindi ko perfecto, pero kapag ang tono ng iyong pagmamagaling ay kung paano ka inibig ni Jesus, walang pagsubok o tukso na makakapagpabagsak sa iyo. Eh, ito ba, di ba? Dahil nakasandal ka sa perfectong pag-ibig ng Diyos.
Talaga malalagpasan mo ang pagsubok kapag umaasa ka sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa pag-ibig mo. Amen. Amen po ba? Amen. Diba, dumadaan ng pagsubok, problema ka. Ay, hindi ka mabayan ng Diyos, mahal ako ng Diyos eh. Yun daw yung pagsandan. Kaya siya naman na may problema at pagsubok, hindi, mahal ko ang Diyos. Kaya hindi na ako babayaan, that's wrong. Sa panahon ng pagsubok, ang dapat pumapasok sa isip natin, hindi, mahal ako ng Diyos, hindi na ako babayaan. Kasi pag nga naman, pamamahalan Diyos, perfecto yun. Eh kung sasabihin mo pagmamahal mo, hindi perfecto, hindi naman perfecto. So saan tayo? Pagmamahal sa Diyos, o yung mahal tayo ang Diyos, di ba? Yun naman yun. At isa pang key points, ang pag-ibig ng Diyos ay kaganapan ng kanyang sukulang biyaya sa buhay mo. So do not boast on how much God would rather and boast on how much God loves you. Ibig na pagmamahal sa Diyos ay ipagmalaki mo sa iyong buhay, ipagmalaki mo sa iyong buhay na mahal ka ng Diyos. Then, you will never fall. Totoo yun. Kasi, ang pananampalataya mo, hindi ako bibigoy ng Diyos, hindi niya hayaan na ako'y magutom, hindi niya hayaan na ako'y magkulang kasi mahal niya ako. Amen. Kasi naman na, hindi ako hahayaan ng Lord na ako'y magutom, hindi ako mababayaan kasi mahal ko siya. Ang tanong, perfecto ba yung pagmamahal mo? Eh kung hindi po masaya, hindi ka magpapalain. Pero kung ang mentality mo, ang pananampalataya mo na mahal ako ng Diyos kaya hindi na ako mabayaan, eh perfecto yung pagmamahal ni Kristo. Kaya perfecto mo malulusutan ng problema. Amen. Ganun lang po yun. Amen. Amen. And you will be the last man standing all by His grace for His glory, nothing but grace. Grace plus nothing, nothing more, nothing less, nothing less. So ano ang big idea? Hindi natin kaya mamahalin ang Diyos. Sabi-sabi nga tayo, ang big idea is hindi natin kaya mamahalin ang Diyos. Pero mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Lakpan natin sila. Guys, ito kayo mag-focus. Mahal tayo ng Diyos. Ito mag-focus. Kasi dito kayo nakafocus sa mahalin ng Diyos. So, yun lamang po. Sa nakakalungkot, sa mga nangyari sa mga Kristiyano ngayon, hindi ganun ang kanilang mentality. Akala nila na optimal nila ng Diyos, may paboran Diyos sa kanila. Ang dapat, ang mentality natin, kaya tayo may paboran ng Diyos dahil may ginawa si Kristo sa atin na ating pinananampalataya. So yun lamang po, maraming salamat po at kung meron kayong mga katanungan, bibigyan ko lang kayo ng bigyan ko lang kayo ng 30 minutes, mga gusto magtanong, anything under the sun na Bible. Sige kapatid. Ay, Pastor, yung tanong ako ano sa times. Yung nangyari kong gulo sa Israel, ano po kayo, tapos sa Lucas. Ganda po ba yung pasimula ng birthday? Okay, ang pasimula ng birth pains ay hindi po doon nagsisimula. Kasi ayon sa propesya na pag-aralan natin sa Katapusan ng Mundo series, bago magkaroon ng World War III, magkaroon ng gera, lalantad po ng Antikristo. Kasi tinawa yung Four Horsemen, kung pag-uusapan natin ng Tribulation Age, sa unang half ng first year of Tribulation, doon papasok yung Four Horsemen. So sino yung Four Horsemen na yun? Yung puting kabayo na sumisimbolo ng Antikristo. Pangalawa yung digmaan. Pangatlo yung taguto. Pang-apat yung kamatayan. So ibig sabihin mga kapatid, ang totoong World War III ay mangyayari talaga during Tribulation Age. Mangyayari muna, lalantad muna si Antikristo. Kaya yun nangyayari ngayon, hindi pa yung birth pains. Kasi ayon sa Matthew chapter 24, pagkatapos daw ng birth pains, ang birth pains daw ay simula ng Great Tribulation. E bakit nasa Great Tribulation na ba tayo? Kaya mga tinuturo ng iba na nasa birth pains na tayo, mga guys, hindi pa yung birth pains. Ang totoong birth pains sa Tribulation Age. Kasi malinaw doon na sinasabi sa Matthew 24 na yung pangyayari na magkakaroon ng gera sa iba't ibang bansa, mangyayari yung during tribulation. Kasi tandaan nyo, pag si Kristo ang nagkwento, pag si Kristo ang prophecy, solid yun. Pag sinabing gera, solid na gera, yun yung ganyang pipicture. Tutusin yung gera sa Israel, pipicture yung gera lang. Yung mo may pisa naman, nagkaroon pa ng pagkakasundo.
ceasefire. Hindi naman ganyan ng World War III. Ang World War III, damay-damay. Wala naman eh. Nakailan ba ang Russia? Nakailan ba ang China? Wala, ayaw na makita. Yung Russia nga, ayaw makailan. Ang sinabing World War III, buong mundo. Ngayon, maniniwala ako ang World War III ganito. Kapag ang Russia at ang China nakisali na dyan, tapos sinugod tayo ng China, Pilipinas dahil ang Taiwan, tapos naglaban-laban ang North and South Korea, ang Palestine at saka Pakistan at India, at yung gera sa Israel, at lumusok ang Russia dun sa Israel, that is World War III na considered sinasabi ng Bible. Pero yung ganyang gera, wala pa ho yan, hindi pa yung birth pains. Actually, yung World War III na mangyayari sa Tribulation Age, yun nga yung sinasabi ni Cristo na birth pains. Birth pains daw yun. Ang totoo kasing paghihirap, yung Great Tribulation. Yun yung totoo. Kaya sinasabi ni Cristo, simula pa lang yun ang paghihirap. Ano yung paghahanda yun sa Great Tribulation. Eh, ang tanong, nasa 7 years tribulation na ba tayo? Wala pang anti-Cristo, di ba ka nag-rapture eh. Alam nyo, ang chronological order sa end times, talaga rapture talaga. Ay sa pag-aaral natin. Matapos na naman yung series. Rapture muna, bakit? Ang sabi kasi ni Pablo, hindi lalantad daw yung suwain o yung anti-Cristo hanggang nandyan daw yung umahadlang. At pag wala yung umahadlang, tsaka siya lalantad. Eh, sino ba yung umahadlang? Ang church. Tayo pinananabalan ng Spirito. So, ibig sabihin, hanggang tayo umahadlang, hindi lalantad ng anti-Cristo. Kaya ang anti-Cristo, yan ang kauna-unahang senaryo sa tribulation. Yung unang kabayo yung puti, may pana, anti-Cristo yun eh. Yung sumunod sa kanya, yung kabayo pula na may taba, World War yun. Ang kasunod nun, taggutom. Siyempre, logically, tapos ng gera, ano mangyayari? Taggutom. After ng taggutom, ano mangyayari? Yung pang-apat, yung kabayong kamatayan. Maraming mamamatay. Totoo nga sa middle of tribulation, maraming kamatayan. Yun ang make sense na talagang pag-aaral na. Pero yung sasabihin nila, may nagtutulong na rin. Ang nasa birthplace na tayo, that is not true. Wala pa ko tayo. Basta, wali ito po ba na kailangan is ma-reach muna yung halos lahat ng tao ng gospel bago mangyari yun? Ang tanong, anong gospel ba yun? Sayang natin na. Kasi dyan nagkapatula sa Matthew 24. Sige, discuss ko na nga yan para maintindihan natin. Matthew 24. Ang tinatawag na Olivet Discourse, kasi sinasabi ng mga Amerikano. Kaya, sabi dyan, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya, lumapit ang mga alaga tinuturo sa kanya ng gusaling niya. Sabi sa kanila, nakita niyo ba yung gusaling niyan? Tandaan niyo, darating ang araw na wala rin matitirang bato sa kapabato, lahat ay ipugyo. Prophecy ni Christ. Wherein nangyari nga po yan, nung 70 AD, advance tayo, nung 70 AD, yung templo, talagang ginuho. Kasi, ayon sa mga historian, kaya ginuho yun ng mga Romans, kasi yung kanilang, di ba sa Abro Blocks, pero nalagay tayong semento, yun daw, may nakalagay ng ginto doon, ginto yung nalalagay doon. Kaya para makuha yung ginto na yun, kailangan nilang tanggalin, basagin ng battering ram. Nangyari yung prophecy niya 70 AD, nawasak ang templo, ang second temple, nag-scatter ng Israel. From 70 AD hanggang 1948, walang Israel. Wala pong Israel. Wala. Scattered sila. Noong 1914, Independence Day na bumalik ang Israel. So, ibig sabihin mga kapatid, almost 2,000 o 1,500 years, walang Israel. Walang Hudo. At nangyari nga yung sinabi ni Cristo. So, yun yung fulfillment. Ngayon, ito na yung pangalawa, no? Noong si Jesus, ibang senaryo na to kasi nung una naglalakad sila sa templo. Ngayon, ibang senaryo na to. Noong si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo, habang siya nakupuro, tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari sinasabi niyo, ano po ba patandaan ng inyong pagparito at katapusan ng mundo? Focus tayo sa tanong. Ang tanong niya, kailan daw yung kanyang second coming at katapusan ng mundo? So, syempre, kung yun ang tanong, yun din nasagot ni Cristo. Di ba? Alam nyo, si Cristo, matalino yun. Siyempre, Diyos yun eh. So, kung ano yung tanong mo, yun sagot niya. Kaya dapat paniwalaan natin, yung mga sagot niya ay related doon sa kanyang second coming. Walang tatanong ng ibang senaryo. Okay, so pag si Jesus, mag-ingat kayo.
maligaw ninyo man, maraming paparito sa pangalan ko, magpapanggap sila ang Kristo at marami silang may niligaw. O, sa panahon daw na yan, ang tanong, kailan itong panahon na ito? Eh, Pastor Edwin, eh, ano ba yung nangyayari ngayon? Maraming mga sulpot na wala ang Kristo. I don't think so that is. Mamaya malalaman natin kung saan sa end times to, na meron daw mga Kristo, magpapanggap sila ng Kristo, marami sila may niligaw. Kailan to? Ngayon ba to? O, tingnan natin. Makakaling yung mga labanan, nakabalita ng mga timan sa iba't ibang dako, at huwag kayo mabahala, alagang mangyayari mga yun, bagamat hindi pa yan makatapusan ng mundo. Talagang kalooban talaga ng Diyos sa magkagera. Kaya yung mga ibang nakakaumay, mga ibang Kristiyano naman, just pray for peace, na huwag matuloy ang gera. Hindi. Hindi yun. Ang tinuturo ng Biblia, nakatakda na talaga magkagera. Yung nangyari sa Israel, nakatakda yan. Pero ang tanong, ito na ba yun? O maglalaban-laban ng mga bansa. Kaya hindi na tayo kaya magkakaroon ng tagbuto, magdiling doon sa maraming lugar. Ano tong senaryo na to na merong antikristo, tapos magkakaroon ng gera, tapos magkakaroon ng tagbuto? Sabi ko po kanina na 4 horsemen. Susunod no? Antikristo, gera, tagbuto. O may 3 piece din doon. Okay? Sa mga panahon yun, eto hermeneutics tayo. Ang Mateo 24, sino ba nagsasalita dyan? Si Jesus. Ito hermeneutics. Sino kausap? Mga Hudyo. At tanong, Kristiyano ba yan? Hindi. Hudyo nga eh. Pinag-uusapan yung templo nila eh. So, ibig sabihin, ang sinanyong ito ay mangyayari sa kanila. Sa panahon nila. Okay? Ito yung mangyayari sa mata ng mga Hudyo. Wala pang Kristiyano sa panahon na to, kaya hindi natin dapat isingin natin ang mga sarili natin dito. Okay, verse 10. Dahil dito yung maraming kataligo sa kanilang pananampalataya. Anong pananampalataya yung Christianity ba? Wala pang Christianity ng panahon na yan. Ang tinutukoy ng Kristo dyan, pananampalataya ng mga Hudyo. Siyempre, sino ba kausap ni Kristo? Logically, common sense, mga Hudyo. Okay, next. Marami magpapanggap na propeta, ililigaw ang mga tao. Mangyayari yan saan? Sa mga Hudyo. Ang kasamay lanag-lanag kahit nalalimig ang pag-ibig ng marami. Anong pag-ibig to? Sa Christianity ba yan? Hindi nga eh. Sino kausap uli? Mga Hudyo. Sa kanila Hudyo. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ito favorite verse ko ng mga pastor. Ano yan eh? Kami yan eh. Tayo yan. Tayo daw. Sino mga kausap? Kasi tandaan nyo, ang tinutukoy ni Christ dito is tribulation age. Sa tribulation age, wala na tayo dito. So ano yung mananatiling tapat ang wakas? Kanina to. Sa mga Hudyo. Kasi sila yung naiiwan. Kailangan nilang manatiling tapat hanggang kamatayan. Kailangan nila magpapubot ng ulo sa Antikristo para sila ay maligtas. Kaya sabi niya, manatiling tapat hanggang wakas ay maligtas. Kasi nga, ito yung senaryo ng 7 years of tribulation. At sinabi rito nung ipapangaral, ano yung sinasabi mo kapatid? Yes. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang gayong gospel. Tungkol sa ano ba? Gospel of grace ba o hindi? Pagkahari ng Diyos. Sa atin ba yan? Ano, gospel of grace ba yun? Ano ba gospel sa atin? Gospel of grace. Grace, biyaya. Ibang gospel to eh. Gospel of God. Paghahari ni Kristo, kasi malapit na maghari si Kristo, ito yung biling niya, yung second coming niya. So yung paghahari ng Diyos dito, upang lahat ng bansa ay makarin nito at kung maganap ito, darating ang katapusan, yung katapusan. Katapusan ba ng mundo yan? Hindi natin alam natin kung ano yung katapusan na yan eh. Kasi nga, kung ilalagay mo ang sarili mo dyan na ikaw Kristiyano yan, linggo ka. Pero kung ilalagay mo ang sarili mo dyan na ang kausap ni Kristo dyan yung mga Hudyo, makes sense. Amen po ba? Amen. Okay ba? Bakit ko nasabi na itong Matthew 24 ay umuugnay sa 7 years of tribulation? Ito, pinahituro ko na yung pastora. Ano ang basihan ko kung bakit ang Matthew 24 ay kaugnay sa 7 years of tribulation? Ito yung susunod na verse.
Tingnan nyo ha, maging malinaw to ha. Unawain ninyo itong mabuti kapag nagaganap na ito, no, ang dakong banal ay kasuklam-suklam na katapastangan ng pinutungin ni Daniel. Ano daw yung tinatawag na palapastanganan daw na sa templo na sinasabi daw ni Daniel? So, kumukunik daw kay Daniel. Ang sabi ni Christ, kung gusto nyo malaman kung kailan to, tanong tayo doon kay Daniel. May sinabi si Daniel tungkol saan to, ano tong part na to. At sinabi dyan yung keyword na kalapastanganan walang mapantay. Actually, nasulat po yan, sinasabi rin ni Daniel, sa Daniel chapter 9, Daniel chapter 9, verse 24. Daniel 9:27. Tandaan nyo ang keyword sinabi ni Christ, yung sinabi ni Daniel na kalapastanganan walang kapantay, okay? Tandaan nyo ha, Daniel, tapos kalapastanganan walang kapantay. Saan yun? O, dito kay Daniel, dito tayo. Sabi dito, no, Daniel 9:27, at dito kinuha yung 7 years of tribulation. Okay. Sabi dito, no, ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob daw ng ano? Itong taon. 7 years. Ano yung 7 years na yun? Pagkaraan daw ng 3 taong kalahati, ano daw? Binigini niya ang pagkarandot at itataas niya sa templo. Ang napagkita na yung ano, no? Kalakas na nanang walang kapantay. So, ibig sabihin, sinasabi ni Christ, yung kalapastangan ng walang kapantay na sinasabi ni Daniel ay umuugnay sa 7 years of tribulation. Ganyan po ba? Amen! Kaya ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng sinasabi sa Mateo chapter 24 ay umuugnay po talaga sa 7 years of tribulation na nakikinuloy. At yun, no? Kalapastangan ng walang kapantay. Nilapastangan ng templo. Oh. After ng paglapastangan sa templo, ano sabi? Oh. So pagka sa panahon yun, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaki ng kapighatian, Great Tribulation na. O ito na, nasa gitna na tayo ng Tribulation Age, Great Tribulation. Makes sense talaga ito, 7 years no? Oh. Yes. At hindi pa naranasan ng mga lumikay na sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi pa nararanasan pa kahit kailan. Tapos pagdating dito, no? So tribulation, great tribulation. After 7 years, anong mangyayari? Pagkatapos ng kapighati ang iyon, no? Pagkatapos ng tribulation, ano daw mangyayari? Magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, ang kayayanin ng mapangyarihan ng malawakan. Pagkatapos, ano daw? Lilitaw ang anak ng tao, mananangis ang lahat ng bansa, makikita ng anak ng tao sa alapar na dumarating. Second coming! Amen! Oh. So ngayon, ang big idea natin, ang lahat ng sinasabi sa Mateo 24 is all about 7 years of tribulation. At ang kausap ni Kristo rito, yung mga Hudyo, hindi tayo. Ngayon, nasaan tayo niya? Nasa langit na po tayo niyan. Amen! Ayon sa pag-aaral sa Grima Judgment, kakasaya na tayo sa langit, kaya wala tayo niyan. Kaya yung manatiling tapat ang gawa kasi dito sa atin sa mga Hudyo. Wala pa natin. So, ayun po kapatid ang sagot ko sa tanong. Yes po, sir. So, malino po na para yun po sa mga audio. Kasi 7 years of revelation pinapagit. So, hindi pala po pala talaga yung radanasin nila. Oo, kasi sila eh, tested sila. Kasi nga, ano sila eh, Undeaded po. hindi, nasa underdog sila eh. Pero kapag ang isang Hudyo ngayon, tumanggap kay Kristo, kasama siya sa church, kasama siya sa mararapture. Tandaan natin ang binabanggit ni Kristo rito, yung mga unfaithful ng mga Hudyo. Hanggang ngayon, mga Hudyo, hindi naniniwala kasi stress ang ano eh. So, may naantay pa sila. Kaya pag may dumating, may napaniniwalaan nila. Kasi sinabi ni Kristo yun eh, paparangal kayo sa isa't isa, ako pinaparangal ko Ama. Pag may dumating dito sa kanyang pangalan, pararangalan niyo siya. Marami siyang ni Christ yun, kaya darating talaga ako sa mga mundo. Antikristo ang matatanggap nila. Amen. At mangyayari yung tribulation na yun sa kanila.
Dahil pagdating ni Jesus Christ, hindi nila marirealize na ito pala yung Cristo na, na sinasabi ng mga Kristiyano na pinako natin dati. Ito pala siya palang Isaias natin. Magsisisering sila ba naman? Ito ay yung bansang Israel. Pero yung mga individual na Israel, mga Hudyo na tumanggap kay Cristo, nakawala sila sa Judaism, nakuha sila sa Christianism. Kasama sila sa mga rapture. Try to watch our videos and observe. Yes. Malayan po kayo magsuri kung ito ba ay tama o hindi. Dahil kasi ang lagi ko kasi tinuturo talaga, hindi ko pinagmamalaki na sa tama kami. Dahil ko sinasabi sa mga nakikinig sa amin, mga kapatid, huwag kayong amen lang ng amen sa pastor. Try to observe, discern. Pag-aralan niyo mabuti kung akma ba, laging scripture by scripture. Kapag ang pastor nagtuturo, wala sa scripture, makulubayan yun na. Ang dapat talaga, scripture by scripture, ang lahat ng mga sinasabi niya, basihan lagi na sa scripture. At tama yung hermeneutics, kasi meron pa hermeneutics. Marami kasi mga pastor na nagtuturo para masabi na tama yung tinuturo nila. Ang ginagawa nila, kukuha sila ng isang verse, tapos tatanong sa ibang verse. Yes. Tapos tatanong sa ibang verse. Patalog-talog, hindi na tawag namin itong dampot-dampot verse. Ang dito sa simbahan na to, ang tinuturo namin dito talaga is kung ano yung sinabi ng konteksto, doon tayo mag-focus. Kung may nabibigay ka ng isang verse, try to see it in by its context. Kasi po ang Bible po kasi, hindi po yan sinulat ng may mga verse and chapter eh. Actually, yung sulat na to, ni Pablo, lahat po yung isang sulat eh, kapag binabasa po ng iglesia ng araw, ng unang early church, binabasa nila yung whole letter, pero whole context. Gusto po, episode nga po tawag na. Yes po. Tama po. Tama po yun. So, yun po ang ano sa church na to, rightly dividing the word of truth. Hindi po, ang Bible po hindi atin yan. Sa mga Hudyo yan. Saling pusa lang tayo, ito Bible na to, Jewish book to eh. At ang problema kasi, na napunta sa atin po, alam po tayo kinakausap. Sa pumutos tayo daw. Actually, meron kayong video doon na screenshot ko kung ano lang yung para sa akin tama. Exactly. Ang Bible po, pag katangian ng Diyos, dapat 66 books paniwalaan natin. Pero pagdating sa relasyon natin sa Diyos, relasyon na, we should really divide kasi iba yung relasyon ng Diyos sa mga Hudyo, iba yung relasyon ng Diyos sa mga Henti na nabanggit dito. Kasi ang mga Hudyo, under the law, tayo mga Henti, biyaya lang. So dapat yun doon tayo mag-divide. Pero sa mga ibang issue, halimbawa yung tungkol sa pagka-Diyos si Kristo, Trinity, etc., ibang mga bagay. So I strongly recommend na dapat kung ano sinasabi sa Bible. Diba sinabi sa Bible na ako si Yahweh, ang nagmula ko si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig ko sa inyo. So yun, walang right to divide doon kasi katangian ng Diyos yun, attributes ng Diyos yun eh. Pero pag ang issue ay regarding sa kung paano mapagpalain, diba sabi sa Bible, ang handog nyo ay ibigay nyo kay Yahweh para kayo pagpalain. Pero tanong doon, hindi doon. Kasi tayo, ang pagpapala sa atin hindi sa paghahandog, kundi si Kristo yung naghandog. Panampalataya na lang natin yung handog ni Kristo. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, si Kristo ay naghirap para tayo nanagana. Ibig sabihin, ang blessing sa atin ay depende sa faith, hindi sa works. Kaya doon tayo magra-right to divide. Pero sa mga ibang bagay, minsan common sense, iba kasi, sa mga Hudyo to di ba? Dapat sabi doon, isang Hudyo lang yan na katangian na Diyos kung ano sinabi mo yung pinigit ko. Ang sinasabi kong we divide the scripture kapag ang issue ay salvation, relasyon sa Diyos, rightly divide the scripture. At kung maaari, doon tayo sinasabi ni Pablo. Kasi si Pablo ang tinawag para sa ating mga hentil. Kung meron ka mang klaseng relasyon sa Diyos, doon tayo makinig sa apostol natin. Kasi siya ang sinubo para sa atin. Si Kristo, ang liwanag sa sinasabi sa Bible, si Kristo, noong oras na yun, nung na-record ng Bible, sinabi niya siya na daw ay sinubo para sa sambayan ng Israel. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Jesus Christ sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, hindi po tayo kausap. Kaya ingat tayo. Yung mga parable na yan, hindi po yun sa atin, sa mga Hudyo yan. Yung sinasabi ni Jesus Christ na halimbawa ay nawalan. Pero pastor, sorry, maraming sinasabi, di ba, na yung salita ng Diyos is pwede natin magamit for preaching, di ba po, grabe po ba yun? Totoo po yun.
for the sake of the gospel. Pero kung gagamitin mo yung lumang tipan, Yes. hindi applicable. Ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, ang salita ng Diyos ay magagamit natin sa pagtuturo, sa pagkukorek. Yan po ay sa gospel. Kasi kung titignan mo itong text, ang binabanggit din ni Pablo ay yung tungkol sa gospel, ng gospel of grace, gospel sa ating mga Kristiyano. At sinabi rin doon na ang Ebanghelyong ito ay magagamit, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo, sa pagkukorek, doon po yun. Pero iba kasi, filosofo, o ang Bible sabi dyan, di ba, to correct, to reprove, di ba? Tapos kung babasa sa Old Testament, hindi yun sinasabi ni Papa. So, ibig niyo kong sabihin, yung message na yun kay Timothy is about gospel. Ayoko magsabi, gusto ko try mong discover. Basahin mo yung context, malalaman mo na hindi sa mga na yun ay sulat ng talaga ni Papa kay Timothy. Kasi ang gusto ko kasi yung mga tinuturuan ko kasi yung mga nagtatanong. Ang gusto ko kasi sa inyo mangyari, mag-self-study talaga kayo. Kasi ayoko kasi magsabi na ito yung sinasabi niya, ito yung sinasabi din, gusto ko ma-discover yun. Pero ang magagawa ko na siguro, i-guide kayo na, guys, tingnan nyo to, pag-aralan nyo to. Ganun ang ginagawa ko. Jewish type of learning ang ginagawa ko. Yung mga, ikaw yung sasagot sa tanong mo. Yes. So yun yung exactong gusto ko ituro sa'yo. Pero lahat ng ito ay matututunan mo pa, try to observe our channel sa YouTube, yung mga tinuturo, tsaka yung Katamsan ng mundo for entertainment yung maganda niya. Pero ang gusto talaga ng malalim na pag-aaral, yung mga Saturday service natin ang mga record din natin. Nasa akin. Lahat po ng mga services na. Ano po ba nag-start yung YouTube channel niyo? 2022. 2022 pa. Tapos, vlogger ako ng pastor. Okay, tinawag na ako pastor. Hindi pastor na ako. Hindi ako ganun talaga. Hindi nakakaya naman sabihin sa kanila. Kaya nga sabi ko sa kanila, pasensya na kayo kung magsalita ako sa pag-vlog medyo matapang kasi vlogger ko na. Pero, sige, gusto nila magpastor ako, ito na, wala akong magagawa. Ito, nagtayo na kami. So, ewan ko kaya nangyari, nabigla ako. Pero, real talaga kung ano yung... Alam talaga po. Ready talaga yung pagdadiman na nag-aaral ko kayo na. Pero nag-aaral talaga kayo sa Nag-aaral po ko ng pagtuturo. Actually, kung tatanungin niyo ako kung ano educational background ko, computer science, computer ako. Pero ang profile nag-aaral ko ng Bible School sa EMI, graduate ko na 2 years pa lang. Nasa third year na po. Meron kayong kinukuha ngayon na master on the third year. So, aral na po. Gagawin ongoing po yung study niya. Sa atin po yung sa EMI, sa Emmanuel Ministry, sa Malinta. Malinta. Sa may Paso de Blas din sa Malinta. Sa may... hindi po yun. Tama po ba? Full grace din ako. Pero parang try mo maging active sa social media. Makikita mo ako. Para yung mga... Try yung pagdating naman po sa... Kasi ang i-memorize ko po doon yung sinesyak ko pong gospel yung parang 3-minute gospel po. Ewan ko kung yun. Ang gospel po talaga dapat sinishare natin talaga. It's all about salvation. Opo. Tingnan okay lang po siya sa inyo kasi yung sinesyak ko kasi baka... Okay lang sa i-share yung sa inyo. So, unbeliever ako. Balik ang ginagawa ko isang example. Ay po i-reach po sa mga palang araw po. Nag-iskuda mo po yung bahagi sa inyo sa napakalagang bagay. Alam niyo napakaganda po ng way na naglalagay sa mga. Ayon sa Genesis 1:26, sinabi ng Diyos, nilagay natin ang tao sa ating harapan. Ayon sa ating wagis, pagkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isla sa dagat, sa mga ibon sa inuhugay, sa mga hayop at sa mga lupa, sa mga umuusan at nagsisipsip sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, ang original pala ng tanong sa tao una, ito yung makasama magpasawa ng hanggang. Pangalawa, ito yung makatungo sa pamamahala sa lahat. Now, first may question po, mabuti ba ang original ng tanong ng Diyos para sa tao ayon sa Biblia? Now, if yung nakikinig is, ang answer niya is, yes, amen. Yes po, napakabuti ang tao. Subalit may masamang balita. Ano ang masamang balita? Ang tao na itanong niya sa Diyos. Dahil sa kasalanan, nasira ang relasyon sa tao sa Diyos. Sabi sa Roma, respeto ko ng Biblia sa pagkakalaman ng kasala at walang sinuman ang nakawag sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, bakit ito naging masamang balita para sa tao?
Ayon sa Roma 6:23 ng Biblia, sapagkat ang kawayan ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa tawin ng kasalanan, pumasok ang kamatayan sa atin. Napaiwala tayo sa Diyos sa siyang pinagmumulan ng buhay at mapapahamak tayo sa impyerno. Ang mabigat pa dito, hindi natin mailigtas ang ating sarili kahit pa sa pamamagitan ng ating sariling lakas na ating mabubuting gawa o maging ng ating religion. Yan ang masamang balita. Dapat awayin natin yung sa Diyos at may kapakamag sa buhay. Pero kapatid, huwag mong magkalala, may magandang balita. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya mapunta tayo sa atin. Kaya ako sabi sa 1:36 ng Biblia, sa kapatid na naman ang pagsinta ng Diyos sa lupa, na ipinagalaw niya ang kanyang bukong anak kung pagkasan ng sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na wala. Subukan ko lang si Jesus. Sabi naman sa Juan 14:6 ng Biblia, subukan si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan. Kapatid, si Jesus po ang naging si Jesus ay namatay, nilibing, buhay ng muling ng araw, upang tayo bibigyan ng buhay ng lahat si Jesus ang magbayad ng ating bansa. Si Jesus ay umakot sa ngayon sa iyo puso. Sabi sa Pahayag 20. Yung Pahayag perspective ng Biblia, nakatayo ako at umak sa pintuan. Ang dirigingin naman ng aking tinig at bubuksan na pinto, papasok ko sa kanyang tahanan at kakain ng mga kasama. Ang tanong na mo ba, kundi si Jesus ay yan po, tapos pag-answer po ni Jesus, yung panalangin po sa Panginoon, Panginoon Jesus, Panginoon, salamat po, namin po ang kasalanan, sinusuko po ang aming buhay, sumasampalataya ako na nakagapitabi ng aming Panginoon, sarili ng Panginoon, sinanyayahan kita na pumasok sa aming puso, wala ngayon po na mangyari sa pati dahil tinutog na si Jesus sa iyong buhay. Ang sabi sa 1:12 ng Biblia, sumalit ang lahat ng umagal at sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang binigyan ng Diyos. So yun po, Pastor, Maganda yung yung drive ng ang meron dapat kang i-improve dyan, i-highlight mo yung ginawa ni Cristo. Nabanggit mo naman, pero kasi ang magliligtas kasi sa atin, hindi yung si Cristo kundi yung ginawa niya. Kasi ang gospel kasi nagtuturo ng mga Christian ngayon, tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Pero ang totoong gospel, kay Cristo, yung gawa ni Cristo ang magpapatawad sa atin. Kasi tinaman mo, kung si Cristo man ay natatanggapin mo, kung wala siyang ginawa, hindi ka naman liligtas. Ang kaligtasan talaga nasa gawa niya. Ano ba yung ginawa niya? Yung ating kasalanan, biniyakin niya sa krus. Kasi ang tayo ay makasalanan. Ngayon, ang nangyari, para mapatawad tayo, kailangan may mamatay. Walang makakagawa So, sino makakagawa nun? Ang maganda, walang makapasi sa mga tao. Ang maganda, meron Diyos na nagsakatawan tao. Hindi siya dumaan sa pagiging tao, kundi siya ay Diyos. Sa mga ganabal na Espiritu. Para pag namatay siya, yung dugo nun, hindi na mapapatawad sa ating mga kasalanan. Kasi, sabi sa Bible, ang kamatayan ng kailang kasalanan, ang dugo ang tinatawag na sa dugo kasi nagagaling ang buhay. Ngayon, ang makakapagligtas talaga sa tao, once na siya ay nanampalataya sa gawa ni Cristo, yun ang maligtas. Yun lang ako medyo i-agree. Kasi mahalaga yung malinaw yung gospel. Kasi yung mga ganyang gospel, naririnig ko na rin po yan. Okay naman, effective naman. Pero sa panahon natin ngayon, kailangan tumpukin natin. Tumpukin talaga natin na ano talaga nakakapagligtas? Si Cristo ba o yung ginawa niya? Si Cristo nung nandito pa hindi pa namamatay, hindi siya tagapagligtas. Naging tagapagligtas siya nung nabuhay siya mabuhay. So saan tayo babagsak sa gawa niya? Sa kanyang ginawa? Sa buhay. Tapos ba yung mga suggestion Bible verse na i-revise ko sa i-revise. Hindi, ang doon, i-highlight mo yung gawa ni Cristo. Ano ba yung ginawa niya yun, Pastor? Hindi kasi naging malinaw sa akin yung ginawa niya sa krus. Yung pagkamatay sa krus, hindi malinaw. Ano ba yung benefit nun? Yung benefit nun, kaya namatay si Cristo, una, para maligtas ka. Tapos yung kaligtasan hindi nawawala, forever yun. Isa nakasulat yun. Sa Hebrew chapter 9 verse 12, tayo pinatawad magpakailanman. Tapos Hebrew 10:14, tayo ay naging matuwid sa mata ng Diyos magpakailanman.
Pero ang tinuturo ng mga Pentecostal ngayon, mga tinuturo ng mga, especially mga AG, ang tinuturo nila, ang sanctification by works. Tapos ang kaligtasan, nawawala pa. Pag di ka na nakapagsimba, wala ka na. Ang kaligtasan po, kapag na kay Kristo ka na, wala nang bawian po yun. Kahit Amen. makakapas. Kasi bakit? Saan ba didepende ang Diyos? Sa gawa mo o sa gawa ni Kristo? Kasi tinan mo, no, ang Diyos, didepende siya sa gawa ni Kristo na pinanampalatayanan mo. Ngayon, madapa ka o hindi, ligtas ka pa rin dahil pinanampalatayanan mo si Kristo. Ganyan mo ang kalakaran ng salvation. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, ayon sa biyaya ng Diyos, dahil sa inyong pananampalataya, kayo ay naligtas. So ano yung biyaya doon? Ibig sa gawa, sa pananampalataya sa ginawa niya. Sabi yun, Ephesians chapter 2 verse 8, ito yung kaligtasan, ito yung naging malinaw. Kasi gagawin ko. Kasi sigurado maraming makikinig sa tao. Pero kapatid, may pagkatawag ka, hindi ka naman siguro nagkamali ng desisyon na yun. Makaraan mo to. Pero kasi ito kasi kaligtasan, bro, alam mo, magkamali ka na ng doktrina, huwag ng kaligtasan. Promise. Actually, Pastor, naglilid ako ng gawain sa bahay namin. Hindi na kami, nakita ko lang. I-highlight mo yung gawa ni Kristo. Kasi, kung ang i-highlight natin, pagsisikaw, hindi ka ng tawad sa Diyos, gawa mo yun eh. Ang kaligtasan po talaga is nasa pananampalataya. Yun na yun. That's it. Kasi, may gumawa na nun. Amen. Mayroon nang gumawa na nun. Hindi mo pwede i-undo yung ginawa ni Kristo kasi tapos na yun. Ang tanging may papangarang mo lang, ito guys, ito maganda. Hindi kagaya ng tinuturo ng religion, maraming do this, do that, do this, do that. Ang mga gospel ngayon, ganyan eh. False, ang tawag doon false, perverted gospel. Kasi, magsishare ka ng gospel, pero marami kang tinuturo mga bawal-bawal. That is not a gospel at all. Ito nakakatakot. Ang sabi sa Galatians chapter 1, verse, ito guys pag mali yung gospel natin, ito magdadala sa atin sa impyerno. Promise New Testament sa Bible yun Edwin, basa, Galatians, chapter 1. Sa English tayo. Sabi rito ni Pablo, rito, no, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different daw sa kanyang pinapangaral. Ang sabi dito, no, may he be condemned to hell. Naku. Guys, pag sabi ng Bible, ito bagong tipan ito, hindi ito lumang tipan. So, sakop tayo nito. So, ito pala magbubulsay siyempre pag nagturo ka ng maling gospel. Sabi, kasi inulit pa. Verse 9, pag sinabi pag inulit, sabihin, importante, parang nanay mo, bumili ka ng suka. Ano nanay, bumili ka ng suka. Pag-paris ka na, ano ang bibili mo? Suka ako. Sabihin, para tama. Kasi importante, ito yung sinabi ni Pablo, inulit pa niya. No? We've said it before and I say it again, if anyone preach to you a gospel that is different from the one you accepted, may he be condemned to hell. Ngayon ang tanong, anong tamang gospel? This is the gospel. Ano ang tamang gospel? Una, yung nature ng gospel. Acts chapter 2, verse 24. Ay, 24 verse 1. Acts 20 pala, sorry. Acts chapter 20, verse 20. Ito po yung tinuturo, ito yung gospel na di ba si Pablo may sabi na pag mali yung gospel, mali nga, di ba? Okay, ito yung gospel na dapat doon natin pangaral. Tagalogin muna natin para malinaw. Sabi, subalit walang halaga sa aking 24 ang aking buhay, magawa ko lang ang aking tungkulin na matapos ang gawain ibinigay ninyo daw ng ating Panginoong Jesus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Para mas malinaw, ito yung English. Itong gospel na to ay iba doon sa tinuturo ni Kristo ang mga alagad na gospel of God's kingdom. Ito.
Kaya nga ako anong gospel. Ang gulo yung monitor. Sabi nito, no, but none of these things move me, neither I found my legs with this. Wala na importante kay Pablo, sabi niya. So that I may finish the course with joy, and the ministry which I received of the Lord Jesus to testify. Ito yung gospel natin, no? Tayo makaintindi. The gospel of the grace of God. Pag sinabing grace, fully pray. Wala kang gagawin. Pag ang grace, pinataka mo na kahit konting works, hindi na grace yun. Grace nga eh, libre nga eh, ba't may gagawin ka? So ibig sabihin, ang gospel ni Pablo is all about yung mga bagay na libre galing sa Diyos. That is the meaning of gospel of God's grace.